Nilikha ang mga gandang bagay o siyempre ang ating kapaligiran, ang ating kalikasan para sa ating mga taong napapagal o yung mga napapagod minsan dito sa mundong ibabaw. Kaya ito ang i-appreciate nating isang bagay na nilikha sa atin ng ating Panginoon, ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran. Kaya ating itong pagkaingatan dahil itong ating takbuhan sa sandaling ating nararamdaman ang pagpapagal o yung kapaguran minsan o paminsan-minsan tayong napapagod sa kalakaran dito sa mundong ibabaw. Kaya ano pang iniintay natin? I-appreciate natin ang kalikasan, ang kapaligiran, at ang kabundukang nilikha ng ating may kapal. Hindi ba't isa ito sa mga magagandang nilikha ng ating Panginoon? Kaya yun ang isi-share ko dito sa aking My Journal in Motion sa Love, Life, Me, Myself, and I dito sa Alexander YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para parati kayo updated sa aking mga ganap. La Trinidad, Benguet, isa sa mga magandang pasyalan o lugar dito sa Cordillera, area ng Baguio City. Pero syempre, dahil first time nga, in-explore namin ang kabundukan ng Mount Costa. Syempre, pinaganda nila ito para sa mga pupunta at mamamasyal dito sa kanilang lugar. Very, very refreshing at nakaka-relax ang lugar na ito. Kaya huwag kayong magsiksikan sa Baguio, kundi explore nyo rin ang La Trinidad, Benguet. Kasi maraming puntahan dito, lalo na yung mga kabundukan na kanilang in-enhance, diba? Ginawang pasyala na dating kabundukan pero ngayon isa na siyang magandang tourist spot ng La Trinidad, Benguet. Very relaxing dito kasi dito hindi mo nahahabulin yung fog, yung hamog kasi very normal daw sa kanila itong paghapon at sa umaga. Hindi katulad ng ibang area na hihintayin mo pa, tiyempohan mo pa yung puntahan yung fog. Pero dito very relaxing at maganda yung kanilang pagkaka-rehab o yung kasi nga sinarado yata ito nung pandemic Ngayon, binukas uli ang Mount Costa para sa mga turista. Kaya kung naghahanap kayo ng isang pasyalan dito sa La Trinidad, Benguet, puntahan nyo na ang Mount Costa. Very, very highly recommended kasi na-preserve nila o na magandang pagkakagawa o ayos ang kanilang mountain na hindi kapaguran. Hindi katulad ng ibang bundok, talagang bundok, hiking, kung hiking talaga. Dito isa talaga siyang sanctuaryo, isa siyang magandang pahingahan. Maganda nga dito yung mga nagre-retreat. Recommendable nga to sa mga nagre-retreat na mga grupo. Kaya pati ikaw din, kahit ikaw lang, kasama mo ang pamilya, ang iyong mga fur babies, ma-appreciate nila ito kasi very solemn, napaka tahimik, kundi mga kuliglig, ibon at mga lawiswis ng puno at ng mga dahon na humahampas sa kanilang hangin. At syempre, ang dinayo namin dito ay yung hamog, yung fog na napakalamig. Kasi syempre, di ba, isa sa magandang tourist spot dito yung kanilang klima. Kasi damang-dama mo. Yung syempre, walang kapagurang kalakaran, lakad ka ng lakad dito, lakad doon. Pero hindi ka pinapawisan kasi nga napakalamig ng lugar nila. Kaya ano pang iniintay nyo, i-consider nyo itong Mount Costa pag kayo ay nagawi dito sa Cordillera area. Pero ayun, katulad ng pagre-retreat, dumako na tayo. Dun sa sinasabi ko nga ang kalikasan at kapaligiran ay ating pangalagaan. Dahil ito ay napapaganda natin ang sarili natin kung na-appreciate natin ang ganda ng kapaligiran. Hindi ba't nakakawala ng pagod, ng stress, lalo na
kung kayo ay lumaki ng Maynila na puro polusyon, ingay at mga traffic, dito ma-appreciate mo ang ganda ng mundo. Na ito pala yung natatagong ganda ng creation ni God. Diba? Masabi natin na malaking pasasalamat sa kanyang nilikhang kapaligiran, kabundukan, mga puno na nagtataglay ng ating kapanatagan sa buhay. Diba? Nare-relax tayo pag nakakakita tayo ng mga naglulunti ang dahon, puno na naglalakihan at nagtataasan. At lalo na, syempre, in-incorporate nila na maging parke, maging pasyalan talaga. Hindi ba't magandang 2-in-1 na namamasyal ka na, nare-relax ka pa. Hindi yung namasyal ka, napagod ka, uuwi kang pagod. Dito hindi. Makakapagmuni-muni ka pa sa buhay. Mababalikan mo ang nakaraan, mababalikan mo ang mga nagdaang sa buhay mo at pwede mo pang maituwid kung anong mga nagawi o nakagawi ang mong kamalian na pwede mo i-correct sa kasalukuyan. Kaya dito mararamdaman mo ang presensya ng lumikha sa atin. Kasi nga napakalapit natin sa katahimikang taglay ng kabundukan at ng kapaligiran dito sa Cordillera. Masasabi nating ma-appreciate natin ang bawat oras na nandito tayo. Kaya kasama na rin ang kanilang masarap na pagkain dito. Ayun, syempre, kahit maganda ang klima, lalong nakakagutom. Kaya kumain muna kami dito. At ituloy namin ang aming pamamasyal dito sa kabuuan ng Mount Costa. Kaya in-appreciate namin ang buong kapaligiran dahil syempre minsan ka nga lang mapupunta dito dahil di naman kami tiga dito. Yun nga, namasyal nga lang. Typically, namasyal. Pero dahil sa pamamasyal na ito, napagtanto ko na napakaganda ng mundo. Na marami tayong nami-miss out sa sarili natin na hindi na natin nagawa noon. Pero syempre, lahat naman ay may tamang timing, tamang oras at tamang panahon. Baka ito yung panahon talaga na mararating ko siya. Kaya kayo, magmuni-muni rin kayo sa buhay natin ito kasi nga hanggat kaya natin, hanggat malakas pa tayo, puntahan na natin ang mga lugar na gusto na nating puntahan, yung gusto nating marating at maramdaman natin ang kahalagahan ng kabundukan, kapaligiran na nilikha ng ating may kapal. Dahil syempre sa maraming pagsubok at maraming mga suliranin, nakakapagod. Diba? Masyado nating dinadamdam ang ating mga suliranin. Natural lang naman din yun. Kasi tao lamang tayo, sabi nga natin, na minsan ay napapagal o napapagod sa paglaban sa hamon ng mundo. Kaya i-appreciate natin ang kalikasan dahil ito ang simbolo ng kapahingahan na kinreate nga sa atin ng ating Panginoon. Kaya ano pang ginagawa natin? Magpahinga, mamasyal, at i-appreciate ang creation ng ating Creator. Kaya mag-isa ka man o kasama ang buong pamilya at ang ating mga fur babies, i-appreciate na natin ang ganda ng nature na creation by our Creator, ang ating Panginoon. I-appreciate natin ang mga biyaya ng binibigay niya sa ating pang-araw-araw. Kasi nga, di ba, sa buhay natin ito, walang hanggang pasasalamat sa kanyang pagtulong, sa kanyang paggabay, at pagbibigay tuloy-tuloy na biyaya sa ating pang-araw-araw para tayo ay makapaglakbay sa mundong ibabaw ng may galak at pasasalamat sa buong may kapal. Kaya ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo maibibigay, pero meron ako sa inyo na i-share para naman kahit papaano ang buhay natin ay gumaang-gaang sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw.
Kaya huwag niyong kakalimutan din mag-share, mag-comment at mag-like dito sa aking video. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel para parati kayong updated sa aking mga ganap. Kaya maraming salamat sa inyong panunood at God bless. At malapit na nga ang Kapaskuhan. Merry Christmas to all of us and a Happy New Year. God bless!